the son of Abraham, through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, here comes God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most wholesome work was done through the brevity of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, here comes God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, here comes God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasang dulot mo. Salamat po sapagat kami nagkakatipon sa banal mong presensya. Lalo tigit kanina sa pinakamataas na uri ng paglilingkod at pagsamba. Naniniwala kami, Panginoon, lahat ng may sakit ay iyong pinagaling sa pangalan mo, Jesus. At ang lahat ng nandirito'y uuwing tagumpay. Nawa po ang mensaheng ating pagsasalunan ay dumagdag pa sa aming mga puso, maghatid ng kaliwanagan, maghatid ng biyaya at pagpapala sa amin. At sundan ito ng iyong tanda't himala at pabalaghan. Gamitin po ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, maranasan po namin ang iyong kilos at gabay.
Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Itaas ang mga kamay at purihin ang Diyos, ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Ibigay ang pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas na papurit, pagsamba sa Diyos, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Sabihin nyo, take over in my heart. Amen. Pakitanggal mo yung treble ng microphone ko. Lahat yan, yung treble. Pakitanggal mo para maging normal yung sound. Okay. At makinig. Meron ba dyan tubig, please? Water. Water, please. Thank you. Our healing message is taken from Exodus chapter 15, verses 22 to 27. Ganda na ng sound, doon na wala na yung para matining. Exodus chapter 15, verses 22 to 27. Ganito po at sinasabi, ang may pandinig ay makinig. Ang inaantok na, matulog na, okay lang. Yung naiinit na, pwede nang maupo. Sabi rito, makinig kayo,
Noong panahong iyon, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Kaya humingi ako Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma, at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Mga kapatid kong, inaantok na ang mga salita ng Diyos. Itaas po ang mga prayer requests. Taas po natin ang ating mga prayer requests, and let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Taas po ang mga prayer requests. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am. Let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am. Oh, let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. We give you thanks, Lord. Taas niyo po ang inyong mga prayer request. Huwag niyo pong panghinayangang itaas ang mga kamay. Huwag niyong ipitin ang inyong mga kilikili. Baka kayo pawisan. Taas ng mataas. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa ika-36 na anibersaryo ng gawain mo dito sa Hulugan, Tansa. Salamat, Panginoon, sapagkat kami nagkakatipon
At dalangin po namin ang bawat kahilingan ay basbasan. At alam namin sa iyo ay walang imposible. Dinirinig mo ang daing ng mga nagmamahal sa iyo. Kaya naman, Panginoon, inaangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer na. At ang lahat ng aming mga alay, handog, pangako mo, ito'y ibabalik mo sa amin sa iba't ibang paraan. Maaring kasaganaan, pera, kalusugan, pagkakasundo ng pamilya, at lahat ng nais mong paraan. Inaangkin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Iwagaywayan? Iwagayway? At sabihin mo habang kinukolekta ng mga sexing collector, sabihin nyo, to God be the glory. Kolektahin na po. Ayan, kayo palang pupunta rito pa. To God be the glory. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the thing. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God, to God be the glory. To God be the glory. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God, happy anniversary po sa inyong lahat. Wala pong sumagot. Huwag po kayong pahalatang kayo gustong-gusto ng umuwi. Happy anniversary po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating parish priest na nagmisa. Tinatanong niya kanina kung ano ang pinakamataas at pinakamahalagang pagsamba sa Diyos. Wala yatang nakasagot sa inyo. Baka binulong nyo lang. The Holy Eucharist. Sabi nung mga tao, bakit naman yun ang sinasabing pinakamataas at pinakamayaman
sapagkat yun ay sinabi ni Jesus. Mula sa bibig ni Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya yung hindi nakikisang gumawa noon, nilalabag nila yung mismong sinabi ni Jesus. At sinabi rin sa 1 Corinto 11, na hindi nakikipag-partake o nakikisang-ayon at hindi kumakain noon, kumakain noon ng hindi pinapahalagahan, ay dinaragdag sa kanya ang kahatulan. Basahin nyo sa 1 Corinto chapter 11. Kaya pag ang tao hindi nirespeto ang Holy Eucharist at ang pagtanggap nila ay binabaliwala, walang pagninilay, dagdag na hatol yun sa atin. Wala akong kausap. Parang inaantok na talaga sila. Okay, taas ang kamay nyo. Kasi po alas 8 ay sobra na tayo sa inyong oras. Sabi doon sa programa nyo hanggang alas 8 lang kayo. Kaya tatanungin ko kayo kung itutuloy pa ba o ako'y magdadasal na lang. Ha? Sino ang nagsasabing tuloy? Ayan, dahan-dahang maupo. Akala ko kung hindi na tuloy, nagdadasal na ako eh. Okay. So, napakahalaga ng ating pag-uusapan, makinig po kayo, sapagkat nasa pakikinig ang pananampalataya. Sabi ng Romans 10 verse 17, ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy, hindi paminsan-minsan, patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po yan tinatamaan sa loto at hindi yan tinatamaan sa wedding. Hindi po yan nakukuha sa mga marites at marisol. Ang pananampalataya, sabi ng Biblia, ay nakukuha sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Pati pagpalakpak nyo po yun. Ha? Lagi kong pinapaliwanag yan kapag ako'y nagtutok. Ang pagpalakpak, pagsigaw ng papuri, pagsayaw, pag-awit, paglundag, lahat ng ginagawa ay expression of worship. Because worship is in the heart. Ang pagsambay nasa kaibuturan ng puso at nakikitang tayo'y sumasamba kapag ini-express o pinakikita sa pamagitan ng pagpalakpak ng malakas, pagpupuri, pagsigaw ng papuri, yung pagsayaw natin, yung pag-indak natin, yung lahat ng ginagawa natin ay napakahalagang pagsamba sa Panginoon. At alam niyo ba, sinasabi ng worship is the atmosphere of God's presence. Na kapag tayo sumasamba, bumababa ang presensya ng Diyos. Diba yung pari, sabi ron, Ama, ibaba mo ang iyong espiritu at maging katawan at dugo ni Kristo. Kapag tayo sumasamba, ang presensya ng Diyos ay bumababa sa atin. At lingid sa inyong kaalaman, ang pagsambang ginagawa ninyong walang humpay na pagpalakpak sa Diyos. Malalaman nyo pag uwi nyo o ngayon pa lang ay daman-daman nyo pinagaling na kayo ng Diyos. You know why? You know why? Because there is power in worship. And there is healing in worship. May pagpapagaling. Sapagkat sabi nga natin, atmosphere of God's presence, yung presensya ng Diyos. Pag ang presensya ng Diyos nandirito, may ginagawa siyang himala sa mga sumasampalataya. Kahit matanda ka na, kahit ubaning ka na, at kahit maputi na ang buhok mo. Ang Diyos ay hindi namimili sa paggawa ng himala sa buhay ng tao. Ang Diyos, kilala tayong lahat na ginagawan lahat tayo ng himala sa buhay natin. Amen?
Muli, mayroon akong isi-share sa inyo na ito pong sharing na ito ng Word of God, you need to take home para po kayo may pag-aralan. 3 lessons about God's Word. Instruction. Sabihin nyo, instruction. Anong construction? Iba po yung construction sa instruction. Yung construction yung nagagawa ng building o anuman. Sabihin nyo, instruction. Pag sinabi pong instruction, yung mga salita, ubilin, pahayag ng Diyos, mahalaga yun para sa ating lahat. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, yung binasa ko, the word that I read, sabi ron, it is a part of the wilderness. Doon sa ilang wilderness, it's a part of the wilderness wandering. Sabi niyo, wandering. Wandering and God's provision for Israel in the desert. Wandering. Ano po? Sila kasi wanderer sila ay naglalakbay, lapit-lapit ng pangako ng Diyos na Kanaan, the promised land, pero inabot sila ng 400 years na paglalakbay matapos na sila'y palayain ng mga Egyptian ng haring Pharaoh o Paraon, the king of Egypt. Nung pinalaya sila, di ba? Hinabol pa sila, tinugis. Kaya nga itong binasa natin doon sa malapit sa dagat na pula. At doon sila'y tinugis, malapit na sila sa bangunan ni Moses. At doon sila'y malapit na doon sa dagat, maaabutan na sila. Bakit kaya sila'y lakad ng lakad? Ano kaya ginagawa noong mayon? Ha? Bakit kaya sila'y lakad ng lakad doon? Ha? Kaya mas mahalaga yung salita ng Diyos yung paglalakad. Ha? Sana makinig muna sila, no? Baka pati mga choir na wala yata. Baka biglang nagpaawit ako, delikado. Pag biglang nagpaawit ako, wala yung mga awit. Ako na lang aawit. Mga kapatid, nung aabutan na sila, ha? Kasi pinalaya sila, pagkatapos ay tutugisin. Anong ginawa ni Moses? Iniunat ang tungkod, yung rod. Yung tungkod na yun, it symbolizes, nagsisimbolo ng the power of the word, ang salita ng Diyos. Kaya itong inihagis ng ginanyon niya, nahati ang dagat ng pagganon niya, sabi, nahati ang dagat at silang lahat ay nakatawid. At habang sila ay hinahabol ng mga Egyptian, nakasakay sa mga kabayo at mga ano yun, yung parang karitong malaki, chariot, biglang nagtikom ang dagat, nakatawid ang mga Israelita dahil sila'y ginabagayan ni Yahweh El Shaddai. They were guided by God, even though na sila po'y nagrereklamo. Kahit na sila'y nagrereklamo, naiinis na nga si Moses eh. Kaya nga yung ibang nagreklamo, kinagat ng ahas, tinuklaw. Isipin mo, tagal-tagal nila dun, from Egypt, going to Israel, ang promised land, Canaan. Canaan, it symbolizes heaven, langit. Pag kayo nainip, baka kayo sa impyerno mapunta lang. Kaya nung nangyari, mga kapatid kay Kristo, nung nandun na sila sa desert o sa disyerto, wala silang mainom. Wala silang mainom na tubig. Mahalaga ang tubig. Water symbolizes Holy Spirit and the Word of God. Ang tubig ay sumisimbolo sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu Santo. Itong nangyari ito, this was after the destruction of the Pharaoh's army in the sea.
doon sa dagat na pula. The Israelites continued their journey eastward in the desert of Shur. Surely the presence of the Lord. Wag na, baka tayo abutin ng alas 12. Diba? So, and after 3 days, pagkalipas ng 3 araw na sila'y makatawid at iniligtas ni Yahweh, anong nangyari sa kanila? Without finding water, hindi sila makakita ng tubig. They arrived at Mara. Sila'y nakarating sa isang lugar na tinatawag na Mara. Ano po yung Mara? Yung mga mararamot. Sino sa inyo yung mararamot? Mararamot pumalakpak, mararamot magpuri sa Diyos. So, yun ang sinabi po rito, di ba? Ha? Ano sabi roon? Ha? Sabi roon, ano sabi roon? 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala silang nakikitang tubig. Ngunit sabi ng verse 23, sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Bukal. Batis ng Mara. At anong nangyari doon? Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. May mga buhay na mapait. Lalo na kung ikaw ay iniwan ng iyong asawa. Yung bang asawa mo na punta ng ibang bansa, pagkatapos nalaman mong umuwi na pala ng Pilipinas pero may kasamang iba. Ang pait ng buhay. O kaya yung sinasabi ni Father kanina na ang tagal-tagal mo nang magkasama pero 15 na ang anak mo, hindi pa kayo pinag-iisa ni Yahweh. Di ba? Ano sabi ng mga nakasulatan? Ha? Ano nangyari? Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil napakapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. At dahil doon, wala silang mainom, anong nangyari sa kanila? Nagreklamo. Nagreklamo sila kay Moses. At dahil sa kanilang pagreklamo, ang iba, dinuklaw ng ahas. Ang ahas symbolizing Satan. Ang kamandag ng ahas symbolizing sin o kasalanan. Kaya huwag kayong magrereklamo. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, may pangako ang Diyos sa lahat ng nagaganap sa buhay ng tao. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, in all things God works for the good, for those who love Him. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay gumagawa. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa mga taong nagmamahal, umiibig, sumisinta sa Kanya. Naalala ko yung bumagsak na aeroplano nitong isang araw lang, ang Air India. Nabalita nyo? Ha? Air India. Kung may Air Philippines, may Air India. I think 252 o 42 ang namatay, ang sakay, the passengers. Ang natira, ang namatay 241. Isa na survive sa seat number 11A. Miraculous. Ha? At nung nabasa ko yun, sabi ko, grabe. Yung sinabi sa Romans 8 verse 28. Kasi bago raw siya tumalon, sabi doon sa sharing nung lalaking yun na siyempre, mga ano sila, India, ano ba ang citizenship ng India? Indian. Yung bang nangi-Indian ka?
nasanay tayo kasi Bombay, yung pong Bombay po is the capital of India. Yung po yun, city of Bombay. Tinawag lang yung mga Indian na Bombay o kasi nagpapautang ng 5-6, di ba? Yun. Pero ang talagang nationality nila, Indian. They were Indian, So, sabi po nung na-survive na yun, siya ay naligtas. Alam niyo kung bakit? Alam naman natin sa India, 1,000 ang kanilang God. 1,000 po ang Diyos sa kanila. Sila ay naniniwala sa reincarnation. Halimbawa namatay ka, may makitang ipis, aalagaan nyo, sasambahin nila yon. Ganon sa India. Pero yung naligtas, Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Bago siya tumalon, tinawag niya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas nating lahat. Kaya pag tayo nasa kagipitan at nandun na sa rurok, na tila baga wala ka ng pag-asa, tawagin mo ang kanyang pangalan, darating ako. Amen! Diba sabi ng Panginoon, just call my name and I'll be there. Tawagin mo lang yung pangalan ni Jesus, lagi siyang nandyan. Ako po na-assign sa Canada mahigit 1 taon. Yung panganay po namin ni Luisa, yung asawa kong yun na mukhang artista, yun po yun, yung asawa ko si Luisa, yung katabi ni Werlin Dorado. Yung panganay po naming anak, kinasal po kami ng December, ini-assign ako ng April sa Taiwan, 1 buwan. Pagbalik ko, ini-assign ako ng May sa Canada. So siyempre kinasal kami ng December, nabuntis siya. Kaya po nung iniwan ko siya, buntis na siya. 1 taong mahigit ako sa Canada. Nung bumalik ako, di pa nabinyagan yung panganay namin. Masaya kaming ginawa, maligay at enjoy na enjoy, pero siyang mag-isa nung ilabas. At nang lumaking mahigit 1 taon, siya na rin mag-isa ang nagpalaki. Pag uwi ko, 1 taon na yung bata, si Kuya Joshua. Mga kapatid, ganun kabuti ang Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos. Amen? Every time na ako'y nasa misyon, tinatawagan ko ang pangalan ng Diyos. The powerful name that is above every name, the name of Jesus Christ of Nazareth. Totoo ba yung palakpakan niyo sa Kanya? Just call my name and I'll be there. Yan. Lalo na kung kayo dumaranas ng mga problema tulad ng awitin. Kristiyano lahat yan na kala nyo lang love song. Yung awitin nila na like a bridge over troubled water. Diba? Yung bang problematika, asthmatic at wala kang atik, di mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad mo. Pero sabi ng Panginoon, just call my name and I will be there. Darating ang tulong ng Diyos. Darating ang tulong ng Diyos sa mga taong tapat niya. Kaya huwag kayo magsasawa na tumawag sa kanyang banal na pangalan. Huwag kayong magreklamo, may salita. Ang iba sa kanila nagreklamo, sinisi nila si Moses. Moses, hindi na dapat kami pinalaya doon. Nananatili lang sana kami doon sa Egypt. Marami rin pagkain. Ayaw nila. Gusto nila manatiling alipin. Di ba ganun din tayo mga tao? Gusto natin lagi tayong alipin ng kasalanan.
Nai-enjoy ka na kasi sa iyong kasalanan ginagawa araw-araw. Na ayaw mo magkumpisal, na ayaw magsisi, na ayaw mo tumalikod sa kasalanan mo kasi tumatama ka sa pagtaya mo sa wedding at loto, kaya tuwang-tuwa ka na. Hindi mo alam na yun ay kasalanan sa Diyos. Lalo na po. Di ba? Bakit, Brother Rex, kasalanan? Because it is unfair. Mas marami ang talo kaysa panalo. But God is always fair because God is love. All is fair in love. Ganun ang Diyos. Kaya ayaw ng Diyos ng ganun, sugal. Ang kasalanan ang pagpapalayo sa tao sa Diyos. Kasalanan, iba't ibang klase ng kasalanan na umaalipin sa tao at tayo na-enjoy sa ginagawa nating kasalanan. Ganyan ang ilan sa mga Israelitang nagrereklamo, sinisisi si Moses, gusto nilang bumalik sa Ehipto sapagat doon ay masaya sila kahit mahirap ang trabaho. Pero anong ginawa ng Diyos? Tinuklaw ng ahas. At yung mga tinuklaw na matay, nung namatay nagdasal si Moses kay Yahweh. Sabi niya, Yahweh, ano ang gagawin ko? Ang sabi ni Yahweh, gumawa ka ng isang tikin. Isang tikin. Ilagay mo doon ng isang ahas. At sino man titingin doon sa tikin na yun, gagaling, hindi mamamatay. Tinutukoy na kapahayagan, the prophecy of God to Moses ay sumisimbolo sa propesiya ng Diyos na darating si Jesus na magliligtas sa lahat ng tao. At sino man titingin at sino man sasamba at tatanggap kay Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Kaya yun ang nais ng Diyos. Huwag kayong magrereklamo. Ang mga taong laging reklamador, walang nangyayari sa buhay. Nakakaraos nga, pero hanggang gano'n na lang. Lahat tayo dadako sa kamatayan, pero ang mahirap kung kamatayan at magtatapos ka sa impyerno. Masarap, mamamatay tayong lahat, pero masarap matapos sa piling ni Yahweh El Shaddai. Ang hina. There is an important narrative lesson in the incident of the bitter water. Mapait na tubig. When the people were helpless, kapag tayo mga tao ay hindi natin alam kung anong gagawin, walang tumutulong sa iyo, at nauuhaw, thirsty. What Moses did. Ano ang ginawa ni Moses? Moses called out to the Lord for help. Sabi ng verse 25, hoy, makinig. Sabi ng verse 25, ang sabi niya, dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig na wala ang pait nito. Kaputol na kahoy, si Kristo pinako sa krus. Sa kaputol na kahoy, ang lahat ng buhay na mapait, si Kristo ang magbibigay kalayaan sa buhay na mapait. Kung ang buhay mo ay mapait, puno ng problema, inaasahan mo'y 5-6, inaasahan mo'y sugal, inaasahan mo'y kung anong alok ng sanlibutan. Ang makapag-aalis sa pait ng buhay ay si Jesus. Kaputol na kahoy, ihulog sa batis ng mara na alis ang pait. Ang mga buhay na mapait, lumapit ka kay Jesus, giginhawa at magtatagumpay, mawawala ang pait, mapapalitan ng sigla at sigasig sa buhay. Ang hina. And the Lord answered Moses,
Nung si Moses humingi ng tulong kay Yahweh, tinugon siya ni Yahweh at ang sabi niya, give him. The Lord answered Moses by giving him. Binigyan ng instruction. Sabi niyo instruction. Binigyan ng instruction si Moses. At ang sabi niya, how to make the water sweet. Papaano tatamis at mawawala ang pait ng tubig. Brother Rex, lalagyan ng sugar, lalagyan ng honey. Ay di ba ganun? Kapag mapait ang buhay nyo at lagi kayong nag-aaway na mag-asawa, palitan mo ang inyong pag-aaway ng lambingan. At sabihin mo, mahal kita. Di ba? Ganun na ang nais ng Panginoon. Di ba yun? Sa inyong mga may edad na, ako po may edad na rin, pero hindi po edad, ako may Luisa na rin. Hindi po pangalan ng asawa ko'y edad, ang pangalan po ng asawa ko'y Luisa. Yung ibang may edad na, alam nyo, ang kanta ng mga may edad na yan, ano na yung kanta mong natatandaan mong nagbigay ng kaligayahan sa inyong mag-asawa? Eternal daw po. Ano? Kantahin mo nga. Sample. Eternal. Ay, ang ganda. Nakaka-relate kayo? Ulitin nyo nga po. Continue. Wow! Yun yung kanilang team song na nag-alis ng pait. Nag-alis ng pait sa kanilang pagsasamang laging nag-aaway. Habang inaawit ng ating kapatid, napalitan ng sigla, napalitan ng lambing, napalitan ng kagalakan sa kanilang pamilya sapagkat kasama nila ang Panginoon. Amen! Kaya po yun ang napakahalaga sa buhay ng tao. Binigyan ni Yahweh si Moses ng instruction. Sabi niya, when they follow the instruction, from the water becomes sweet, and their thirst was satisfied. Biglang ang tubig na mapait nang dahil sa pagsunod sa instruction, nawala ang pait ng tubig. Ay, ang problema, maraming mag-asawa, nag-aaway, ayaw sumunod sa instruction yung kanyang asawa. Sabi nung asawa niya, diyan ka muna sa bahay, hintayin mo ako. Nung umalis yung asawa, pinapasok yung kumparin niya. At habang pinapasok yung kumparin niya kung ano ang ginawa nila. Diba minsan ganon, pag kay unfaithful, hindi ka tapat, ang pait at mananatiling mapait ang inyong buhay. Pero pag tayo naging faithful, tapat tayo, masasabi natin kapag tayo tapat sa ating kabiyak, sa ating asawa, yun ang katibayang tapat ka kay Yahweh El Shaddai. Amen! 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 Sa Hebrew text, mga kapatid, the words instruction, ang ibig sabihin po ay, ang ibig sabihin po ay kwetos. Ang ibig sabihin tuntunin, it means divine instruction. Pag sinabing divine, mula sa Diyos. Pag sinabing divine, and this is the lesson that you need to take home for tonight. Kasi nakikita ko pong ang inyong pong kisap ay sunod-sunod na. Yung bang kisap na talaga sunod-sunod na, ibig sabihin, inaanto ka na. So the first lesson that you need to take home, ito po ang unang lesson na dapat yung tandaan. First is, listen carefully. Yun yung instruction ni Yahweh kay Moses. Listen carefully to the voice of the Lord our God. Makinig kayong lagi sa tinig ng Diyos, lalo na yung small voice.
through your conscience, the voice of the Holy Spirit. Ha? Doon sa bubagsak na eroplano sa Air India, bukod doon sa isang nakaligtas, meron po isang babae na na-delay ng 20 minutes. Iniwan nung eroplano nung nalaman niyang bumagsak. Alam nyo, nagpasalamat at nagpuri siya kay Yahweh El Shaddai. Diba? Romans 8:28, in all things God works for the good, for those who love Him. Kaya't huwag kayong maiinis, huwag kayong magagalit kung bakit na-delay ang healing message. Magpakatatag kayo, magtyaga kayo makinig, hanggang mamaya may gagawing himala ang Diyos sa inyong mga buhay. Kayong mga nagtyaga hanggang wakas. Ay nakita ko kanina, mayroon nang nagmamadaling umuwi na doon, sunod-sunod sila. Ewan ko po kung El Shaddai member yun. Ako nanghihinayang sa mga taong ganun. Kasi meron po ako yung CDR ko noong Tuesday nung nag-talk ako doon sa Ambel, di ba? Yung iba kasi pagkakatapos ng gawain sa Ambel, pagka naitaas na yung prayer request, umuwi na. Sabi nung isang kakilala ko, Brother Rex, nung umuwi ako, muntik na akong masagasaan. Sabi ko, kaya wag mo nang uulitin pa, na kapag naitaas na yung prayer request, uuwi ka na. Kasi pag sinunod mong umuwi ka sa susunod uli, baka matuluyan ka na. Gusto nyo bang matuluyan na? Ha? Maging matyaga sa pakikinig ng salita ng Diyos para maging matatag, sapagkat sa dulo ng inyong pakikinig, biyaya at himala ang inyong tatanggapin. Di ba minsan sa banal na misa ganun din? Hindi marunong tapusin ang gawain, sa banal na misa umuwi na, wala pa yung final blessing, umuwi na. Useless lahat ang ginagawa natin kung hindi natin tinatapos. Baliwalang lahat. Doon po tayo tinitest sa patience natin, sa pagtitiyaga, sa pagtitiis. Amen. Tingnan mo, kung nagalit yung babaeng yung naiwan sa eroplano at kung napilitan siyang sumakay, di kasama siyang namatay. Kaya't kapag tayo dinidelay, mayroong layunin, may purpose si God kung bakit nangyayari yun sa iyong buhay. That's why that's the first lesson. You need to hear His voice carefully, the voice of the Lord our God. Usually, that sometimes na nagaganap in our conscience, konsensya. May konsensya ba kayo? Yes. Ha, di ba? May mga taong gumawa ng napakatagal ng kasalanan. Pagkalipas ng ilang panahon, pinakinggan niya ang tinig ng Diyos through their conscience. Ano nangyari? Umamin. Inaamin nila ang kasalanan, silang may kagagawan. Kapag tayo nakinig sa tinig ng Diyos, di tayo mapapahamak. Kapag pinakinggan natin ang ating konsensya at sinunod natin, magtatagumpay tayo, giginhawa ang buhay natin, hahaba ang buhay natin, at magkakamit tayo ng kanyang pangako, ang buhay na hantong sa langit. Sinong gusto ng buhay na hantong sa langit? Ha? Sinong gusto ng buhay na hantong sa langit? Tinatanong ko kayo, sino ba yung hindi tumataas sa impyerno ang gusto nyo? Sino ang gusto ng buhay na hantong sa langit? Ayan, purihin si Lord. So in the ministry of Christ, healing, mahalaga yung mensahe ng Diyos. Ang Panginoon, bago magpagaling, nangaral muna ng salita ng Diyos. At dahil sa pakikinig ng mga tao may sakit na lumapit kay Kristo, na nanampalataya sila, ano sabi ng Panginoon? Anak, magaling ka na, umuwi ka na dahil sa iyong pananalig sa akin. Nakikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Lumalalim ang ating pagkilala kay Kristo kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At dahil sa malalim na pagkilala mo kay Kristo, hindi ka matatangay na mapagsubok at alok ng mundo, lalo ng alok ng demonyo.
Ang demonyo po nandito sa lupa, binaksak lahat. Ako ayaw na ayaw kung tatawagin, pag ako'y pumunta sa isang bahay na may dalang biyaya, ay tatawagin akong hulog ka ng langit. Isa lang ang hinulog ng dyablo, ng Diyos sa langit, si Satanas at ang kanyang mga fallen angel. Huwag kayong patatawag na kayo'y hulog ng langit, sapagkat ang hinulog mula sa langit ay si Satanas. Ang tawag sa atin, biyaya ka ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! Sabihin nyo, conviction. The conviction is the voice of God through our conscience. And remember, pag di mo pinaghalagahan ng conviction, hindi ka magbabago. Hindi mababago ang buhay mo. Sabi ng Bible, when there is no conviction, there is no conversion. Kung walang conviction sa puso mo at di mo pinahalagan yun, hindi mababago ang pagiging chismosa mo. Hindi mababago yung lagi mong pagtaya sa loto o sa wedding. Hindi mababago yung pangit na ugali natin. But pag pinakinggan mo yung conviction, that is the ministry of the Holy Spirit, unti-unti mababago ang lahat ng kapagitan ng ating buhay. Number 2, hawak sa braso. Hawakan nyo ang braso nyo. Braso nyo. Ha? Pag hawak sa braso, ganyan, oh. Ha? Ha? Kaninang number 1, hawak sa baywang kanina. Di ko lang nabanggit. Number 2, hawak sa braso. Nung makamundo pa ang mga tao, iba yung binabanggit na hawak. Nung makamundo pa kami, lasinggiro pa ako. Yung inaawit namin doon ay, si Haring Solomon, may alagang pagong. Ha? Nung ako'y makamundo pa, nung ako'y mahilig sa mga beer house, nung ako ay nandoon sa Alibangbang, nanonood ng mga babaeng sa aking hita nakaupo habang kami nagiinuman. Kaya pala nauubos ang pera namin kasi ang bayad, ang mahal ng ladies drink. Yun namang mga babae, inom ng inom kasi akala niya yung ka-table nila maraming pera. Pag tayo po'y gano'n ang ugalig tulad ko noon, hindi pa si Luisa ang asawa ko noon. Yung asawa ko pang una na namatay na ngayon, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kapag ganun po ang ugali natin, ninanakawan natin yung pamilya natin. Isipin mo na uubos yung aking pera, ang sasarap ng aming pulutan noon, yung kasama ko sa insurance. Pero yung aking pamilyang una noon, nagtitiis sa talong at bagoong. Isipin mo yun. Ha? Pero tingnan nyo po, nakahawak ba kayo sa braso nyo? Amen. Nararamdaman nyo ba yung power ni Lord na dumadaloy sa inyo? Amen. Yan. May power pong dumadaloy sa inyo. Amen. Kaya po noon, dahil po sa aking masamang ginagawa, dahil hindi ko binigyan pansin yung conviction. Without conviction, there is no conversion. Hindi ako nagbago. Dahil wala naman tao makapagbabago ng sarili niya. Kailangan natin sundin ang tinig ng Diyos. Ha? Kaya dahil po doon sa hilig ko sa ganon, pati yung kalaswaan, pati yung bold show na aking pinupuntahan doon po sa Santa Cruz. Nagkita ba tayo, brother, doon? Oh? Hindi ka ba hindi ka ba hilig doon? Isipin niyo po noon, ano ang naging kapalit? Nagkasakit ako sa puso, enlargement of the heart. Nagkaroon ako ng ulcer, nagkaroon ako ng hepatitis, nagkaroon ako ng spot sa baga, mga sakit na di ko malaman kung ano ang aking gagawin. Pero nang dumating ang tinig ng Diyos, pinakinggan ko yun. Umatend ako sa El Shaddai, sa isang gawain, lahat ng sakit ko pinagaling. Sapagat may kapangyarihan ang aking pinakinggan. Kaya sinasabi, listen carefully to the voice of the Lord our God. And number 2, hawak sa braso, do what is right in His eyes. Kung ano yung tama sa mata ng Diyos, yun ang gawin mo. Kung alam mong
tayo sa likod. At pag tinigil natin tulad ko, nung tumugon ako sa panawagan ng Diyos, pinalaya ako sa mga sakit at karamdaman. Kaya sabi ng banal na kasulatan, do what is right in the eyes of God. Gawin natin kung ano yung tama, sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10, tayo nilikha ng Diyos, iniligtas ng Diyos para tayo gumawa ng mabuti na nakalulugod sa Panginoon. Tanda na tayo nga'y ligtas, tanda na tayo nga'y totoo ang pananampalataya sa Kanya. The fruit of true faith and the fruit of your salvation is good works. Mabubuting gawa. Sabi mo nga ligtas ka, pero hindi naman mabuti yung ginagawa mo. Sabi mo ligtas ka, pero hindi naman tama yung ating araw-araw na ginagawa. Ipakita mo at ibigay mo na sa Lord ang buhay mo. Yun naman ang hinihingi ng Diyos eh. Anong sabi ng Panginoon? Ibigay mo na ang lahat na buhay mo. Bigay mo na, sister. Amen po. Ayun, binigay na ng Panginoon. And finally, tinan mo, take two choir, take two, sabi ko na, take two, and finally, sayaw, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyan, pinagpalatas ang kamay. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Ang buhay ko ngayon, kung may pagsubok, sumayaw para maalis yung inyong marayuma. Sumayaw para maalis yung inyong paninigas ng binti. Finally, ako ngayon ay yes! And finally, yes! And finally, yes! Woo! Sabihin nyo, woo! Ulitin nyo nga. Lahat ng sumigaw na yun, may bonus kay Lord. Naniniwala kayo? Amen. Kanina hawak sa baywang, pangalawa hawak sa braso, pangatlo hawak sa ulo. Ayan, pataas ng pataas yan. Kasi sabi ng Biblia, Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses. At silang nanalig at sumampalataya kay Jesus ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda. Sabi nyo, tanda. Laksan nyo. Ang sabi po, tanda, hindi matanda. Tanda, sabihin nyo. Hindi matanda. Kasi yung mga matanda, iniisip, matanda na ako. Yung bukang bibig nyo, matanda ka na. Sabi kanina nung nakilala natin, kasama natin, sabi niya, siya daw ay MD. Anong MD? Matandang dalaga? Ay, hindi. Matagal ng dalaga. Masakit sa mga dalaga na sabihan kang matandang dalaga ka na.
Pag kayo nakakilala ng matandang dalaga, sabihin nyo, AMD, matagal ng dalaga. Sino sa inyo ang matagal ng dalaga? O ba't ang lalaki ang tumataas? Hindi ka dalaga. So, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, sign. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man anya ng ahas, hindi sila simbolo ni Satanas. Uminuman ng lason, simbolo ng kasalanan, hindi sila mamamatay. Because we are protected by the blood of Jesus. Ano bang kilos at gawa ng diablo, hindi sila mananalo sa atin. Because we are more than conqueror and no one can defeat us. We are protected. All Savior, all who saved by God, those people who believe in our Savior Jesus Christ, we are protected. We are more than conqueror. No one can defeat us. Pati sakit, talunan, lahat ng gawa ng kaaway, talo sila. At ikaw ay panalo. Amen! Kaya ano sabi ng pinakauli na mensahe ng Diyos? Ang inyong kamay ay nasa inyong ulo. Sabi ron, at ang sino mang mapatungan ng kamay sa kanilang mga ulo, ang lahat ay gagaling. Gagaling! Gagaling! Amen! Kaya ano sabi? Pangatlo, if you pay attention, if you pay attention to His commands and keep all His commandments. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ko'y pararanas ang anumang sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako niya si Yahweh na inyong manggagamot. Ano ang kondisyon? Sabi po ng verse 26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin. Ang problema sa atin, hindi buong puso kung sumunod, kalakalahati lang. Subukan niyo pong buong puso kayong sumunod sa Diyos. Subukan po natin, tulad ng ginawa ko noon. Ano sabi ng Panginoon? Buong puso ninyong susundin. Kung gagawin ninyo ang matuwid, yung tama, ibig sabihin itutuwid na natin yung mali na ginagawa natin. Hindi na natin itutuloy yung mali nating ginagawa. Paalala ni Father kanina, di ba? Yung nagsasama na hindi kasal, magpakasal. Kung ang kinakasama mo hindi po pwede, isuli mo na. At itigil na lahat ng ating palpak at maling ginagawa. Kaya ano sabi ron? Kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko'y pararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Taas ang mga kamay at sabihin mo, purify your people, O God. Linisin mo, Panginoon, ang aming puso. Baguhin mo ang aming buhay. Cleanse us with your precious blood. Come on! Come on! Amen! Cleanse us with your fire. May we walk uprightly. Purify your people. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Hayaan mong lumakad na may banal na pagkatakot. Buhay ko
dalangin ko, ang dalangin ko iyong dinggin. Nasa puso ko, at sa bawat oras, ang papuri maialay, buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko, ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko, Lord. At sa bawat araw, ang papuri, buhay ko'y baguhin. Ang dalangin ko, Lord, nasa puso ko. At sa bawat araw, ang papuri maialay, buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin. Buhay ko'y baguhin. Now let's pause for a while, manahimik, damhin at pakiramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang uuwi na bigo. Angkinin mo na may dumadamping kamay sa iyong katauhan. Isipin mong si Lord, hinahaplos ka ngayon, mula ulo hanggang talampakan. Isipin mo ngayon ang iyong idinaraing na sakit at karamdaman. Siya ang solusyon. Siya ang kagalingan. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Siya ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Siya ang magbibigay ang paralabanan mo ang buhay na mahirap. Isipin mo siya na siyang nagwika na ako ang Diyos, hindi kayo pararana sa limang sakit sa inyo. I am the God that healeth thee, sabi ni Yahweh. Sabihin mo sa iyong buhay, ipadama mo at damhin mo ang kanyang presensya. Ideklara mo. Ideklara mo, kapatid. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. Declare it that you are the God. Amen, amen, amen. Hallelujah. God, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your Sing it softly. Ama naming Diyos, narito ang iyong bayan. Mayroon po kaming dinaramdam. Mayroon po may mga sakit at may karamdaman. Kung paano sinabi mo, sino mamapatungan ng aming mga kamay, sila'y gagaling.
Ngayon ang inyong mga kamay, ipatong nyo sa bahagi ng katawan nyo ang inyong dinaramdam. Ano man bahagi ng inyong katawan na patungan ng inyong mga kamay, believe that He is Jesus. Angkinin mo na si Jesus ang nagpapatong ng kamay niya sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, I rebuke you, Satan. Get out! Palayain ang mga taong ito. Bitawan sila. Umalis ang masakit at karamdaman. In the name of Jesus Christ, be healed. Receive. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Claim it. Claim it. Rababasande, Rabasika Tarabaia, Alejandro Rabosu, Ia Alejandro Sike Tarama, Ramasia, Rabasando, Rubasike Tarabahande. Receive healing, receive healing, be healed, be healed, be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Declare, I am the God. Taas ang mga kamay na. Raise up your hands. I am the Lord. Yung ilan sa inyong may pinagaling na, yung may sakit sa puso na pinagaling, come over, Pastor, habang may oras pa. Pastor, yung pong pinagaling sakit sa puso, sakit sa braso, ano man sakit, lumapit po rito sa unahan. Dali, Pastor.